pwede mong sabihan yung president natin, bakit patuloy na imbestigahan ang flood control. Ang flood control, ibalik ang pera. Binibili nyo na lahat ng mga congressman, mga senador, at ang mga justice system. Mahiya naman kayo! Magnanakaw! Mahiya Liar! sa pera ng bayan. Ayan, si Claire Castro. You shit lady! You are Bring back the money to the coffers of Filipino. Your face is ugly than what you are! Because you are a liar! Ma'am, You are a traitor! singganana, You are a thief! Ilungdana na po, singganan po kagwapa sa inyo. Pero tani, ang kwarta sang Pilipino, ibalik nyo. Can you pick us up? Kaluoy ang mga Pilipino. Can you pick us up here? Ginaubos na ninyo ang kwarta sa flood control. Please. Please. Cry baby! What a cry baby! Please. Bring the money to the Filipino people. We have a big Nagpatulong ng pulis si Claire Castro. projects come Nagpatulong right now. ng ano, Okay. nagpatulong. Taxpayer! And she's a spokesperson! She's a liar! Sinungaling! 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 Bakit? Bakit? Millions of pesos! Yeah! Ayan! Maletaga! What is the Maletaga? Yeah! Shame on you! Shame on you! Shame on you! Shame on you! Ipangit nyo! Utang nyo mo! Utang nyo mo! Utang nyo mo! Utang nyo mo! Namatay ka na sana! Yeah! Get the fuck out of here! Woo! Liar! Liar! Alright mga kababayan, mag-reaction tayo dito no sa mga galit na mga Pilipino doon po sa Vancouver, Canada na hindi na po nakatiis at nilapitan nila si Claire Castro at sinundan pa no hanggang doon sa nakatawid sa kabilang side at talagang binakbakan nila mga kababayan no itong si Claire Castro at nagsumbong pa itong si Claire Castro doon sa mga pulis sa Canada at akala siguro niya ipaalisin ng mga pulis yung mga Pilipino doon na nagprotesta no pero hindi naman mga kababayan at hinayaan lang ng mga pulis yung mga Pilipino doon na magprotesta no na talagang kinumpronta itong si Claire Castro. So nakakahiya mga kababayan no. Patawa-tawa lang din itong si Claire Castro pero siguro sa loob-loob nito ay sumasabog na sa galit mga kababayan no. Kagaya nung amo niya na pinagmumura kahapon doon sa Jollibee or paglabas nila sa Jollibee ay tila baga manhid na no sa mga mura na mga Pilipino itong si PBBM mga kababayan. Pero si Claire Castro ay for sure talagang sumabog dito yung galit niya. Hindi lang po siya nagwala kasi nasa publiko po siya mga kababayan no. At iwan ko lang kung nagwala rin siya no mga kababayan baka magwala rin po yung mga Pilipino doon na nagrarally no baka kuyugin pa siya dito no sa mga Pilipinong galit na kinumpronta about nga po dito sa corruption mga kababayan na hanggang ngayon ay wala pa rin mga kaalyado nila ng mga big fish ang ipinakulong no yung mas inuna nila yung mga kalaban nila sa politika kahit na hindi naman or wala namang kinalaman dito sa flood control corruption no yung ginawa nga po nila kay Marcolita at marami pong nagsabi na hindi na po tama ito no patay na po yung demokrasya ng bansang Pilipinas dahil yung kaso nga niya plunder ng dahil doon sa mga donation no ng mga kaibigan niya nung nakarang eleksyon. Samantalang yung mga kalyado ni PBBM ngayon, ng mga senador rin at siya mismo ay tumanggap rin po ng daang milyon no mga kababayan at yun pa nga yung kapalit ng pag-donate ay inappoint niya bilang cabinet secretary mga kababayan. So yun po yung malinaw no at maliwanag na kasong panunuhol na yun mga kababayan no kasi may kapalit na position eh. So yun sana yung tingnan mga kababayan, hindi lang po itong nagsiwalat ng mga korupsyon at nag-imbestiga sa mga korupsyon ay siya pang kinasuhan ng plunder mga kababayan. So baka natin kung ano po yung magiging action kaya dito or tugon ng Iglesia ni Cristo kung magrally ba ulit sila kaya dito kasi hindi po natinag no yung ombudsman no talagang tinuruyan nilang magkaso dito kay
Senator Marcoleta, mga kababayan, no? At balik po tayo dito sa nangyayari sa Canada, mga kababayan, no? Na kung saan ay talagang napahiya, no? Itong si Claire Castro na sinabihan pa niyang sabihan mo yung amo mo na imbisigahan yung flood control at ibalik yung mga perang pinagnanakaw nila, no? Sa taong bayan, no? At para po sa aking opinion ay hindi po natin masisisi itong mga Pilipino doon, mga kababayan, sa Canada. At hindi lang po sa Canada, buong mundo kung saan may Pilipino, dahil yung mga pera nilang pinagpapadala dito sa Pilipinas, yung mga remittances nila ay yun din po yung mga pera na ninanakaw rin po ng mga politikong ito, mga kababayan. Kaya maintindihan natin na galit rin po sila kasi kasama sila doon sa mga ninanakawan ng mga politikong ito, mga kababayan. So dapat lang po, no, deserve po nila na murahin at talagang almahan, no, or umalma ang mga Pilipino dahil lahat tayo ay ninakawan. At hanggang ngayon ay malayang-malaya pa rin yung mga big fish na ito, mga kababayan, no? Yung sila Martin Romualdez, makailang beses sa pong na-mention yan. Hanggang ngayon ay malayang-malaya pa rin, mga kababayan. Wala pa yung kaso, no, na pinagmamalaki ng ombudsman na kakasuhan na daw, pero hanggang ngayon ay wala pa, mga kababayan. Mas inuna pa nga nila itong mga kalaban nila na sa politika, kagaya ni Marcolita nga, no, sila defensor at yung iba pa na mga nagsiwalat dito, yung mga witnesses, yung mga ex-marines, ay mauna pa siguro silang makulong kaysa dito kay Romualdez, mga kabayan. At yung kaso nga ni Saldico ay inarchive na ng Sandigang Bayan kasi hindi po nila mapauwi, no, itong si Saldico nga dito, mga kababayan. At sa tingin ko dito, no, sa opinion ko, na hanggat si PBBM yung presidente ay wala talagang makulong, mga kababayan. Hindi makukulong itong sila Romualdez, sila Saldico, yung iba pang mga kasabot, itong mga contractors sa mga congressman ay hindi ito makukulong, no, ngayong panahon ng Marcos administration. So abangan natin sa after 2028, no, siguro saka pa natin sila talaga mapapanagot dahil yung gobyerno ngayon mismo ay selective yung kanilang ginagawang hustisya, no. Hindi po sila natinag dito sa rally ng INC. So ano pa kayang gagawin ng mga Pilipino, mga kababayan? At ano pa kayang gagawing rally? Kasi hindi po talaga natitinag, no? Hindi po nasisindak, mga kababayan. Although sila sabi ng gobyerno, sila sabi ni Claire Castro na dapat daw linisin, kung ano mang dapat linisin, papanagot ang lahat ng dapat managot. Pero wala naman, no, yung mga kakampi nila, no, mga senador, yung mga congressman na kakampi nila, wala naman. Hanggang ngayon puro laway lang sila, mga kababayan. Yung nakikita nating action dito, yung mga kalaban nila, yung mga critics na talagang criticize nila at siniwalat itong mga kabalastugang pagnanakaw na ginagawa nila, no. So hanggang hangin lang. So sino bang maniwala sa kanila? Ewan ko lang, yung mga diehard loyalista, no, at yung mga dilawan siguro, yung mga anti-Duterte na kumakapit ngayon dito kay Marcos, no, mga kababayan, dahil ayaw nga po nila kay VP Sara Duterte na maging presidente. Kaya kumakapit sila dito kay Marcos, no, kahit na pinagnanakawan tayo dito ng malala, pero mas pinili pa rin nila si Marcos kaysa kay Duterte, mga kababayan. So ganun po yung mga dilawan, no, yung kaya lang pinaglalaban ay hindi po talaga totoong anti-corruption sa aking opinion, no. Talaga makikita natin yung totoong kulay nila na one-sided sila or doon sila sa kalaban ng kalaban nila, no, mga kababayan. Doon sila talaga dumidikit sa kalaban ng kalaban nila. Sa English pa nga, the enemy of my enemy is my friend. So yun po yung mga dilawan ngayon, mga kababayan. Kasama na rin po itong mga kaparian ng Katoliko na mga anti-Duterte, no, na talagang bulag at pipi sila dito sa talamak na korupsyon trilyones, mga kababayan, no. Kung siguro kung hindi si VP Sara yung Vice President, ay malamang itong mga dilawan na ito, pati itong mga kaparian na ito ay nagrarally yan araw-araw, malamang, mga kababayan. Pati itong mga media na mga mainstream media na kakampi nila ay talagang araw-arawin nila yan si Marcos sa pagtira nila, mga kababayan. Pero hindi po, kasi si VP Sara kasi yung Vice President at ayaw nila si Vice President yung magiging President. Kaya talagang dumidikit muna sila dito kay Marcos. Pag once matalsik si VP Sara or ma-impeach itong si VP Sara dahil ayaw na po or hindi na po siya pwedeng tumakong presidente sa 2028, ay saka pa siguro malamang ay mag-araw-araw na yung mga dilawan sa pagrally, mga kababayan, no. Baka sa EDSA yan talagang araw-araw doon magrarally, no, pati sa Minjula. At syempre yung kakampi nila mga Makabayan Black ay talagang araw-arawin nila yan sa pagrally si Marcos, mga kababayan, no. Pero wala si VP Sara yung Vice President at siya yung magiging presidente kapag mag-resign or matanggal itong si Marcos Jr., mga kababayan. So ganito ang laro ng mga dilawan, no, sa aking opinion. Hinihintay nilang ma-impeach muna si VP Sara, saka pa sila titira, no, kay Marcos Jr. At yun po yung aking
forecast, no, or prediction at opinion dito, mga kababayan. So ano po masasabi niyo dito sa mga galit na mga Pilipino sa Canada, mga kababayan, no? At yun nga, nasabi ko na hindi po natin sila masisisi, kahit naman doon sa Japan, no, yung mga Pinoy doon, at sa lahat ng mga Pilipino kung saan man po magpunta si BBM. At kung mag-rally po sila, deserve po nilang mag-rally, no? Dahil sila rin po ay kasama sa mga pinagnanakawan, yung mga remittances nila ay kasama doon sa mga ninanakaw nila, mga kababayan. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.